And hello! Welcome back sa ating second video for Lightning Web Components tutorial. And di ko pala na-explain. So, na-install natin yung CLI. So, check natin kung na-install natin yung CLI na mabuti. No? So, bubulol na ako kasi nandiyan si Crush. So, except dash dash version. So, kailangan may lumabas dyan. So, na-install natin mabuti yung CLI natin. So, ito yung dinownload natin na may installer, no? Doon sa may website. So, pwede tayo mag-start. Bakit? So, yun, kinausap tayo saglit. Kaya, ano ba, naputol? So, balik tayo sa tutorial. Ito sa folder natin. So, ito yung na-create natin, no? After natin ma-click yung SFDX create project. So, yung create project na yun, it symbolizes the org. So, itong LWC na to is yung org natin. Ito yung developer org natin. So, since LWC lang naman yung kailangan natin, so dito mapupunta lahat ng ating components na maki-create, yung Lightning Web Components natin. Then, ayoko na itong Aura. So, nakaka-stress yan. So, punta tayo doon sa pag-create ng Lightning Web Components. So, create Lightning Web Component. So, ito yan. SFDX. Then, napin mo lang tong Lightning Web Component. Then, siyempre, first component natin yan. Alam naman natin, the tradition is hello world. Then, enter mo lang yan at magke-create na yan automatically. So, yan. Kung nakikita natin, nag-create yung ating folder ng hello world na folder. Then, dun sa folder na yan, meron tayong tatlong files. Bali, apat pala. So, may folder tayo na test. Tapos, may hello world na HTML, JS, then yung ating metadata. So, let's start na lang muna dito sa tatlo. So, huwag niyo muna pansin itong test. So, HTML. So, meron tayong HTML. So, makikita natin meron siyang template. Then, makikita natin yung JS. So, makikita natin ito yung ating magiging controller ng HTML. So, ito yung parang backend niya, no? Then, metadata. Ito namang metadata is ito yung magiging behavior or ito yung properties ng ating component. So, isa-isahin natin. So, syempre, HTML, ito yung magiging itsura ng ating component. Kung ano yung makikita natin doon sa UI natin. So, kuha tayo ng quick example. So, try natin maglagay ng hello world dyan, then save. Dito naman sa JS, so, siyempre, itong ating HTML is kailangan niya ng mga properties and yung functionalities natin. So, dito natin siya i-declare sa ating JS file, no? So, yan, meron na agad siyang parang, ito yung iteris sa sinasabi ko, no? Pag nag-install ka ng extension pack, so, magkakaroon ka ng mga ganitong suggestions. So, hayaan muna natin siyang clear kasi papakita ko lang naman kung ano yung itsura ng Lightning Web Component. Then, itong metadata. So, ito siguro baguhin natin since kailangan natin pakita sa UI. So, dito tayo sa API version. So, API version 64, ito yung pinaka-latest ngayon ni Salesforce. So, ang parang, ano ba? Paano ba sabihin to? So, ito yung parang version. Ito yung parang, katulad sa laro, meron tayong version 1, may version 2. So, ang version ngayon ni Salesforce is 64. So, ito yung pinaka-latest niya ngayon. Kapag 64 pababa, syempre naka-indicate siya dito. Then, depende rin sa version kung ano yung mga features na pwedeng magawa ng Lightning Web Component mo. So, after that, meron tayong isExpose na tag. So, naalagay dito is false. Ang meaning lang nito is kung pag nagpapakita ba siya doon sa page layout is makikita mo siya. Pwede mo siyang mailagay. So, pag gusto mo siyang mailagay at pwede siyang maging option, gagawin mo siyang true. Okay? Then, may isa pa ritong tag na hindi naka-declare. So, ang isang tag na yon is yung targets.
Targets tag. Ito lang, sira yung keyboard ko. So, targets. Then, sa targets, meron tayong target tag tig-isa. So, dito sa target is ide-declare natin kung saan page natin siya gustong maging option para ma-enable na pwede siyang ilagay na magiging choice siya doon. So, gusto mo ba sa app page siya? Gusto mo ba home page? Gusto mo record page? So, dito mo siya i-declare. In this case, for tutorial, so lightning _ record page. So, sa record page natin siya gusto ilagay. Pero hindi lang naman tayo limited sa isang option. So, pwede mo rin naman siya ilagay sa homepage. So, papakita natin siya. Ilipit. Yan. So, pwede siyang sa homepage, pwede siyang sa record page. So, save natin. Then, pag ganyan ba na sinave mo, mare-reflect na siya? Hindi. So, kailangan mo siyang i-deploy. So, right-click mo lang yan, then deploys tuloy. Ang daming deploys. So, deploy this source to org. Now, right-click, then deploy this source to org. Then, automatically, magde-deploy na siya doon sa org natin. So, naalala nyo ba yung ginawa natin authorize? So, yung ginawa nating authorize is automatically na doon niya i-deploy yung ating changes. So, yan o. Makikita natin yung org natin. Andun siya. Then, kung napapansin nyo, dito lang din ako sa metadata nag-right-click, then nag-deploy. Pag ganun yung ginawa mo, automatically na yung etong tatlong file na to yung made-deploy. So, HTML, JSN, yung metadata. Makikita natin dito. Na-deploy siyang tatlo. So, created siya since wala naman tong Lightning Web Component na to doon sa ating org. So, create niya itong tatlong file na to doon. So, check natin siya kung na-create siya. Punta tayo sa ano ba maganda. So, nag-loading ang ating org. Ang bagal ng laptop ko. So, siguro sa ano na, sa sales na lang. Kasi yun yung lagi ko nakikita eh. So, sa sales, so ito, nasa homepage tayo. Try natin i-check kung yan, click mo to, tapos edit page. Hindi ko nasabi yun. Right click nyo, set up as page. Tapos dito, nakikita natin, magiging option siya dito sa custom, sa baba. Ito, hello world. So, try natin siya i-drag. Hindi siya pwede ma-drag na. Pero nakita nyo, naging option siya, di ba? So, try natin na tanggalin yung itong homepage na target. No? So, tanggalin natin itong homepage na target. Then, deploy natin. Tignan natin kung ano yung mangyayari dito. So, yan, na-deploy na. So, try natin i-refresh itong page natin. Tignan natin kung lalabas pa siya. So, yun, hindi siya lumabas since di natin dineclare na magiging option siya doon sa target. So, tapos na tayo dito. Tignan natin kung ano yung itsura niya. Hindi ko madrag eh. So, punta tayo sa opportunity. Pati. So, dito tayo opportunity. Hanap tayo ng record. Kahit anong record lang. Then, punta kayo dito sa setting. Then, edit page. So, yan. Makikita dapat natin si Hello World. Ayan, si Hello World. Tagal mag-loading. So, ito-drag lang natin siya saan? Dito, sa taas na lang dito. Ayan. So, yun. Makikita nyo, ito yung ginawa nating component. Medyo pangit siya, no? Hindi siya pang company. Pero, yun. Ganun siya guys. Gumagana na yung Lightning Web Component. So, pinaka-basic lang yan. So, sa next tutorial, try natin siyang pabanguhin, no? Pagandahin. And sa mga nagsusunod tutorial siguro, maikli lang. Mga concept na lang yung pag-aaralan natin. Ito, setup pa lang naman. So, ba't nga ba kinakausap ko kayo? Personal use nga to. So, yun na lang. Till the next video guys. Kapow!